Ikaw, siya, may tanong ako. Ikaw din ba ay overprotective o controlling na ma'am? Dahil nga, dalawang lalaki yung anak ko. Hmm. Kahit na lalaki yan, syempre, nandun pa rin yung overprotective. Syempre, di ba? Sa Ano, panahon parang ngayon. kailangan mong gawin, ano? Parang, In a way, pero syempre nandun pa rin yung control. yun. Yan. Ano Yan. yun? Diba? Ito din yung tanong ko sa inyo, no? She and Kuya Efren. Yes. Yan. Ano yung mostly fear ninyo when it comes to your children? Yan. Medyo na-discuss na kanina yan, pero Oo. kayo na, dito kasi si She, no? Ako kasi bilang nanay, sa panahon ngayon nga na ang daming mga krimen, di ba? Yun yung pinaka-ano ko na, alam ko yung anak ko, pumunta lang sa ganyan. Tapos, malalaman ko na aksidente na pala. Oo. So, yun parang naging ano ako eh. Overthink. Naging overthinking na ako. Yeah. Sumakay ka naman ng motor, mahulog ka na naman yan. Ganun ba? Nakisakay ka lang, tapos nadamay ka na, disgrasya ka na. What more yung iba, sinama lang sa beach or nalunod na, di na bumalik. Parang overthink ako pag ganun. Yun talaga ang ko. Kaya kailangan, pag nasa bahay na ako, dapat nandun na din sila sa bahay. Kasi yun talaga ang protocol ko. Habang wala naman sila mga binata pa naman. Ako naman, parang say din, minsan may time na nag-overthink ako. Naku, baka sana naman pupunta doon. Kasi magkaedad yung anak natin Oo iba yung stage ng teenager ngayon eh. Kailangan, whether you like it or not, you have to know it. Sa totoo lang. Tapos at the same time, pag sinabi ko, nasaan ka? Pag hindi nag-reply ng text, ayun na, medyo, oops. Oo nga. Medyo nag-aalala na. Nag-aalala na ako. Kahit lalaki yun. Pero Yun lang. buti nga maganda, may technology na ngayon. Oo, Hindi gaya yun noon ano kaya pakiramdam ng mga nanay natin? Totoo Paglabas yun. natin ng bahay, Ay, totoo wala yun. na talaga. Kaya ang tinatawagan, pinupuntahan, bahay-bahay. Oo, bahay-bahay. Ako nga tumatakas pa nga ako. Pero yun nga, kahit na nakakasabay tayo nga dyan sa technology na yan, no, marami pa rin pwedeng umagaw ng atensyon ng mga anak natin na tahimik lang na nang impluensya na pala sa kanila. Yun, No? May impluensya na nakakaagaw doon sa ating mga anak. No? Akala natin, okay lang. Yung pala, Mayroong mga negative influence at ikapapahamak nila. para malaman ng mga silent influences na yan, pag-usapan natin yan today with our distinguished guest, mga kaibigan. Yan. Police Colonel Nieves A. De La Peña. Ayan po Yan. siya. Good morning, ma'am. Chief of Family, Juvenile, Gender and Development Division, Directorate for Police Community Relations. Yun. Si- Welcome po, Colonel. Oh, yes, Good morning, ma'am. Good morning Good po morning sa po. ating lahat, lalong-lalo na po sa ating tagapanood sa programa nating ito. And kami po ay nagpapasalamat dahil naimbitahan po kami na mag-guest dito sa program para po makapagbigay ng impormasyon sa ating mga kabataan, lalong-lalo na sa ating mga magulang. Nagpapasalamat po tayo sa PNP na meron palang ganitong department na nag-aalaga doon sa binanggit ninyo kanina, Kuya Efren, pinapakilala siya. Gusto ko sana itanong, ano po ba yung role ninyo? Ano yung ginagawa ng agency na ito ng ating PNP para sa makatulong po dito sa ating mga nanonood? Yes Dapat po, sir. malaman. Kasi minsan alam nila sa office lang, di ba? Opo. So si ma'am po, Ako po ay na-assign sa Family, Juvenile, Gender and Development Division under po ako ng Directorate for Police Community. Yung mga nagtataguyod o tumutugon po sa mga programa para sa mga kabataan, sa mga kababaihan, at lalong-lalo na po yung programa natin para sa mga pamilya. Paano po example nun, ma'am? So, yung program po namin ngayon sa PNP, no, para sa mga kabataan, lagi po namin silang binibisita. Meron po kaming tinatawag na Oplan Biseta Eskwela, kasi dito po kasi... Pumupunta kayo sa mga school? Yes po, doon po binibisita namin yung mga Para saan kabataan. po yun? Para po, syempre, para mabigyan po natin sila ng mga kaalaman, yung mga crime prevention na tips natin sa kanila. Parang seminar po ito? Opo, parang ano lang, yung mga lectures sa kanila, seminars, para po mabigyan sila ng tamang kaalaman, lalong-lalo na po itong mga topic tungkol sa social media. Chief, ngayon po kasi, malaki na talaga ang role ng social media sa kabataan eh. Minsan, mas mataas ang panahon nila online. Gaano po kalakas po yung effect nito sa pagbuo ng desisyon ng mga bata? Sa panahon po ngayon natin ngayon na ano na tayo,
nasa Social digital media age world na na, tayo, opo, no? Talagang napakalakas ng impluensya grabe. ng social media sa kabataan, lalong-lalo na sa kanilang pag-uugali, sa kanilang paniniwala, sa kanilang emosyon, at saka sa desisyon nila sa buhay. Kasi aminin po natin, yung social media is a way of life na natin ngayon. Yes. So, mas marami na po yung time nila, no, na nakakasama, nakikita, na napapakinggan yung kanilang mga paboritong content creators, yung kanilang mga influencers, at yung mga kaibigan nila na lagi nilang kasama online. So, malaki ang epekto nito kasi pwedeng magiging merong positive kasi alam naman natin na napapagaan yung buhay natin dahil sa social media, sa internet, at nagiging madali yung communication natin. Gaya po ng nabanggit nyo kanina, yung pagmumonitor natin sa mga anak natin. So, mabilis ang communication natin, lalong-lalo na sa ating mga kapamilya, sa katrabaho natin. At ito, araw-araw kasi nabibigyan tayo ng update ng social media. So, tayo, very informed tayo. Pero pag hindi po natin nagamit ng maayos, no, itong internet at saka social media, marami pong negatibong effect sa hindi lamang sa mga kabataan, pati na rin sa atin, kahit tayo nga minsan naapektuhan talaga tayo, no? Gaya na lang kung ano yung nakikita ng mga kabataan, no? Lalo na pag sinasabi nating trending, na kahit ito ay mali, pero pagka lagi nating nakikita, parang sa mata kasi ng bata, ito ay nagiging tama na. Kasi marami po kasing nagiging biktima, no? Yung tinatawag nating mga online abuse and Ito na, sexual yan po itatanong ko sa inyo. exploitation Kasi po. meron tayong nakikita. Ito, Opo. no? Na parang mga code na ginagamit Ayan. nila, no, sa mga group chats nila. Yes, no? sir. Merong mga emojis. Yung code na yan. Kasi tinanong ko wala akong alam eh. Tinanong ko yung anak ko kasi Ngayon walang din inihatid ko alaman, yung eh. anak ko sa school bago ko pumunta rito. Nagkikwentuhan kami sa kotse. Ay kung ano ba tong yung topic kasi namin kako tungkol dito sa mga codes. Ano ba kako yan? Sabi niya sa akin, Daddy, meron na kasing nabubuong community, no, mga group. Meron na silang nabubuong sariling language. Yes. Emojis ang gamit, hindi words, hindi letters. Pero nagkakaintindihan sila na nagagamit na pala sa prostitution, nagagamit na sa mga hindi Modus mga and tamang Yes. gawa. Tama po, sir. Yung mga ganyan. Ngayon, Nakatakot yan. mabuti meron pala tayong sangay ng gobyerno na nag-iikot para dyan sa ma-educate yung ating mga kabataan. Buong Pilipinas po ba ito, madam? Yes, sir. Actually, yung tinatawag po nating code kasi, yung mga slang na ginagamit, no? Yung mga kabataan kasi ngayon, na sila, may sarili silang lengguwahe na ginagamit sa pamamagitan ng mga code, o minsan yung mga abbreviations, at saka yung mga emoji. Ngayon po, hindi kasi lahat ng mga emojis na ginagamit ay masama. Kaya lang po, hindi natin pwedeng sabihin na ito ay laging safe, no? Pwedeng ito Binibigyan kasi nila kasi ng ibang meaning. Yes, Halimbawa, meron kasing prutas lang naman sa tingin natin, yes, pero sa kanila correct. may ibang meaning. Totoo po yun. Halimbawa po yung fire, no? Iba na po yung meaning noon. Nagkakaintindihan sila. Nagkakaintindihan sila. So, Ako, ano siya, delikado parang nakaka-alarm para sa atin. yun nga Lalong-lalo masabi na ko, po nakaka-alarma sa eh. ating mga magulang na hindi natin masyadong alam kung ano yung mga codes na ginagamit nila. Dinidecipher nyo. Yes po, diba? Kumbaga, parang ano rin pala to, parang yun sa mga pelikula, yung movies, no? Na Yes po. binibreak nila yung code Oo, para totoo. maintindihan yung mga messaging. Yes, Paano sir. gagawin ng mga magulang yun, Sir, Colonel? may mga ahensya po kasi tayo, no, na pwedeng lapitan na para ipaintindi po sa atin itong mga modern trends nga sa social media. Lalong-lalo na itong mga tinatawag nating mga codes, mga emojis na ginagamit minsan, no, sa mga illegal or yung hindi maganda, no, na nagiging cause na Meron kayong nakita na, nahuling ganun? actually, sir, meron po tayong mga kaso na ganyan na hinahawakan po ng ating anti-cybercrime group. Ano po ang example? Yan po, yung mga ano po, yung halimbawa po yung kaso po ng mga online sexual abuse and exploitation po, yung tinatawag nating USAEC. Then yung may mga reklamo po na yung mga anak nila ay yung parang May mental nag-exploit condition na, opo. kahit nasa bahay lang, hindi Opo, lumalabas. sir, ang panganib po ngayon ay hindi na po sa labas, Sa loob na. nasa loob na po ng social So, media. ibig nyo sabihin, kahit na nasa kwarto lang pala ang mga anak natin, Yes, mga totoo po. mamit daddy na nanonood, lolo't lola, tita, tito,
dapat silipin. Yes, Kasi correct. meron na po sinasabi si Colonel na sexual exploitation. Yes Ano po, po, paano yung po ito mga- nangyayari? Parang sa video na, ganyan. Opo, minsan po yung ginagamit yung mga bata, yung pagka nakakausap nila, yung mga nag-exploit sa kanila, may pinapagawa po sa kanila na hindi na tama. So sa Philippine National Police po, pwede po tayong lumapit sa ating Anti-Cybercrime Group. Meron po tayong unit na tinatawag nating Women and Children Cybercrime Protection Unit. So sila po ang pwedeng tumulong sa atin para ipaintindi po ito mga katanungan natin about doon sa mga ginagamit na mga codes na mga meron po Meron, bang, ma'am? meron Ah, ako sige. tanong lang, ma'am. Pwede po bang mag-enroll dun sa agency nyo para kaming mga magulang matuto kami sa Oo nga, mga parang bata? kami. Well, kami kung anong ginagamit Ma'am, yes nila. po. May ganun po ba tayo? Actually po, ma'am, pwede po kayong sumulat gaya po sa ngayon, no? Oo nga po. Sumulat lang po tayo para po i-invite po natin yung PNP para po makapagbigay po sila ng seminar o yung mga Yung na rin awareness mismo po itatanong ko, information. meron ba? Kasi Yes sabi po. ni ma'am, sila yung pumupunta. Pupunta, Yes yun po. nga. Ang magulang ba, meron ba silang mapupuntahan na laging may schedule na ganito? nga. Yung ating PNP po ay available po sila no kahit sa pinakaliit-liitang munisipyo sa buong Okay. Pilipinas. Lahat po 'yan may mga pulis po tayong nakadeploy. At yung mga pulis na 'yan ay pwede pong magbigay ng mga seminars o yung mga information po kahit po sa barangay, pwede nating i-invite yung ating mga magulang. Kaya din po kami pumupunta sa mga eskwelahan kasi may mga magulang po tayo na nandun, na nakabantay, and even yung ating mga security guards, mga guro natin. So, nabibigyan po natin sila ng mga information para po makaiwas po tayo sa mga krimen. Ito naman po, when it comes to peer pressure or just the need to fit in, lalo na ang daming nangyayari sa social media, ano po ang pinakawais na paraan na dapat ituro ng magulang para hindi maramdaman ng mga bata na kailangan niya mag-fit in Yes, ma'am. sa mga kaibigan po? Yes, ma'am. Ang pagdisiplina talaga ng bata ay kailangan nag-umpisa talaga nung maliit pa sila. Kasi once na nagkaroon na sila ng sariling pag-iisip, mahirapan na tayong i-disiplina sila. So we have to start yung pagdisiplina sa mga bata na maliit pa sila para pwede pa natin silang turuan kung ano yung tama at mali. Kasi ngayon sa social media, very critical dahil kung ano yung nakikita nila, yun yung akala nila na tama ay sinusunod nila. So yun ang pinaka-challenge natin ngayon, yung mga fake news. Kaya ang sa akin Akala lang, natin, hindi lang discipline, hindi lang Yes. parents to give values. Yes. Sa akin, sa tingin ko, pinakamahalaga talaga dyan is yung aral ng Diyos ay ma-instill Correct. din. Yes, Yung sir. tunay na aral ng Panginoong Diyos. Bata pa lang, naituturo na. Kasi tayong mga magulang, mawawala tayo Kung ang bata ay nakasandal lang sa Totoo. authority, sa itinuro ng magulang, paano kung wala na yung magulang? Correct. Pero kasi pag sa Diyos mo inilapit ang bata, kahit wala na tayong mga magulang, alam niyang nandiyan pa rin ang Diyos para sa kanya. Correct. Meron siyang takot, di siya Totoo. gagawa ng ganito. Nagkakaroon siya ngayon ng magandang direksyon sa mga aral ng Diyos kasi yung nag-guide sa kanya. Tama, Ngayon, sir. Chief, excuse me po. Ano naman po yung kung nadidinig yung mukhang okay lang, moments, Yes sa mga po. ganun. Yan. Na yung pala, may dalang danger sa Yes. ating mga kabataan. Yeah. Ano yung mga indications na dapat malaman ng mga parents po? Yes, sir. Dapat Mga kasi signal, oo, parang mga sign. signal. Kasi nasa social media na tayo, akala natin yung halimbawa nasa kwarto at nagchat-chat lang yung mga anak natin, akala natin okay lang yun, Okay lang. 'di ba? Tahimik, Tapos pag yung nakikita natin sila na halimbawa nagti-TikTok, na sumusunod doon sa mga trends, akala natin okay lang yun. Kasi nga ayan, yan ginagawa talaga ng mga kabataan niya ngayon. Kaya lang po isipin po natin na hindi po lahat ng trend ay harmless, no? May mga nagte-trend po ngayon na na parang salungat na doon sa values Yes. na tinuturo natin sa ating mga anak. Turuan natin sila yung sinasabi natin na critical thinking, na marunong silang i-identify yung tama at mali. Yan yung nangyari sa amin kanina habang nagdadrive kami ng anak ko. Buti pala, ngayon nagiging grateful ako kasi buti pa yung anak ko, siya pa yung nagtuturo sa akin kanina Sabi niya kasi, alam mo daddy kasi, meron tayong tinatawag ngayon ng mga enablers. Yes. Halimbawa daw tong isang tao, meron siyang maling ginagawa. Yung mali kasi very relative Mali saan? Pero tayo kasi alam natin ang pinaka foundation of authority ng tama at wasto. Aral ng Diyos talaga Yung aral Yan ng talaga Diyos. yun Wala namang Correct. kumanggi ka man at hindi. Yun ang totoo. So pagka meron kang ginagawang labag na sa aral ng Diyos kasi, siyempre kahit yung conscience mo alam mong mali, Yeah. pero hindi mo ayaw mong alisin
at gusto mong i-justify, nagagamit ngayon ng social media. Correct. I-express niya yung sarili Sarili niya. niya. At Tama. itong mga katulad niya, Yeah. i-enable siya. Yeah. Sasabihin, okay lang yan. Yes, Walang correct. masama dyan, i-express mo sarili mo. Oo nga. Huwag kang mahiya, ilantad mo kung ano, kahit pa sabihin mo, yan ay masama sa tingin ng iba, pero dumadami. Correct. Ngayon, yung mga hindi naman kasama doon, na nakakapanood, sabi ng anak ko, nadadamay na sila ngayon. Correct. Marami pala namang nakakasupport Correct. doon eh. Totoo. Pero alam nating lahat na mali yun. Mali. Yes. Yun yung ating dapat na pag-usapan Ingatan. ngayon. Oo nga. Ano ba yung shift belief nga? Ano ba yun? Yun nga, alimbawa, pinalaki ng magulang. No? Yes. Tinuruan ng values. Correct. Sinanay sa aral ng Diyos, di ba? Tapos, eto ngayon, yung influence. Dito na nga, Yes. silent influence eh. No? Yun Bakit ang nga silent, tinawag na silent? Bakit? Kasi hindi masyadong exposed. Expose, correct. Isipin mo, inside the room, Correct. di ba? Walang nakakakita, pero may mga Yung epekto. ini-influensyang kaalaman, kaisipan, mga stand, Correct. no, mga pinaniniwalaan na yung anak po natin nakapag-browse, nabasa, binasang mga comment, Correct. ang daming nakasupport, no? Siya naman medyo nanghihina ang kalooban dahil wala lagi sa tabi ang magulang na naghahanap ng kausap. Eh ito ang community, mukhang masaya dito, Correct. no? Ngayon, yung maling kaisipan na yon, na-shift na. Yung kanyang tamang belief na nagiging belief na niya itong mali. Yes. Alam niyo po mga nanonood, ito na po ang nangyayari sa mundo ngayon. Huwag po tayo magbulag-bulagan. Kaya po inimbitahan natin si Colonel Buksan dito natin ang mga- dahil ating sila mga po mata. ang tinikilalang eksperto sa ating bansa na hindi po dapat to passive, dapat intentional. Yeah. No? Kung may mga ganitong programa, atenan po natin, pakinggan natin, at iligtas po natin ang ating mga anak Yeah. sa lumalaganap na silent influence na Silent. ito Oo na nga. hindi natin alam na nagkakaroon na ng anxiety, depression, correct. humahantong pa sa hindi magandang Ang dami. katapusan Ang dami. Totoo dahil yun. lang dyan sa mga online, no? Yung soft influensya kung ng tawagin, social internet media. Influence. Kaya ngayon Correct. din, no, ang daming ideas at pananaw online, no, na madaling ma-adapt ng kabataan. Minsan, hindi pa ganun kalalim ang pagkaintindi, pero nadadala na, yun nga sinasabi natin kanina, Oo, sa kanilang nadadala na eh. pag-iisip at desisyon. Yan. Colonel, paano po ito nakakaapekto sa pag-form ng values ng kabataan? Ano ang dapat na aksyon ng magulang para dito? Ano Yes, po yung sir. early warning signs na Totoo dapat po yun, natin sir. No? na- Ngayon kasi nga, dahil lahat na ng nangyayari sa buhay natin, nakapost na sa social media, no? yun. Yung mga gamit natin, yung lifestyle natin, and even yung Pag-address achievements minsan. natin, no? Pag-address minsan, Nakaano na siya naka-post na sa social media. Minsan itong mga naipopost natin, ito yung medyo nakapagbigay ng alarma sa mga kabataan na gustong maka-cope up doon sa trend. Ngayon, ito yung ito yung nakakaapekto na nag-iiba yung formation at saka yung development ng values ng ating mga bata. Gaya ng nabanggit ni Sir kanina na ito na yung belief sana na-impose natin o naituro natin, pero nag-shift siya dahil may mga bago siyang kaalaman ng mga idea na nakukuha niya through social media. Sa influensya. Ang nagiging problema kasi natin dito, yung nag-i-inject na sa ating mga murang kaisipan ng ating kabataan, yung mga napakaraming idea, maraming information, pero hindi pa na-develop, no, Hindi pa ready. yung kanyang emotional hindi pa ready. maturity na nagkukos doon ng hindi pag-decide no kung ano talaga yung tama at mali mali. at kung ano yung gusto niya sa buhay. Sa atin, meron tayong capacity dahil meron tayong generational experience na hindi pa internet noon. Totoo. Na talagang hinawakan natin, hiniyakap natin ng matibay yung naituro sa atin Yun ng ang mga magulang magulang. natin Totoo at yun, yung ating natutunang aral ng Diyos bago pa dumating ang Correct. internet. Totoo. Kaya wag natin pong i-assume mga parents na ganun din ang anak natin kasi iba sila. Iba na Pinanganak yung sila mundo nila eh. sa technology. Correct, Tama yung sir. sinabi ni Colonel kanina. Baka hindi pa nila alam balansehin. Hindi pa mature ang kanilang isip Kaisipan. na bombahin ng sobrang daming impormasyon na ito. Yes. Alin na rito ang tama, alin na rito ang mali. Kaya nagiging na lang sila, parang passive observer, passive na. and then parang natatangay na lang sila ng walang kalaban lang. Yes. Kaya parang correct. sabi nila, okay lang. Ayun na, Oh yun na yes, yun. Oo, opo. okay lang Kasi yan. yun na, Napupun na kung eh. ano yung nakikita nilang trend, okay na yun, ito na yung uso ngayon. Yan, eto ba nga, ma'am, bapin ko lang ha. Eto, ano nga po ba yung mga unang senyales o kilos ng mga anak na dapat papansin ng mga magulang na unti-unti na pala silang
nai-impluwensyahan ng palihim na hindi natin alam. Baka Yes, pwede, Colonel, na enumerate natin in bullet points ano Yes, itong mga po. signs na ito na Sige dapat po. makita ng ating mga parents Oo para nga, sa dahil kanilang mga Siyempre, anak. kaya Yes, sir. natin okay lang siya, no? Opo, sir. Meron po tayong tinatawag no na sinasabi nating tingnan natin kung may sudden behavioral change yung ating mga anak, no? Una, Yung behavioral unang-una, change, yes po. Tapos pangalawa yung digital behavioral change. Digital behavioral. Pwede Opo. paki-expand Yung po una po, tingnan natin kung may pagbabago ba sa naging ugali ng anak natin. Yung dati naman siya ay tahimik, tapos biglang nagiging aggressive. Okay. Tapos dati naman siya outgoing siya. Pero ngayon nagiging Tahimik naman. tahimik siya, nasa bahay na lang siya. So tingnan natin, so bilang magulang, talaga magtataka, bakit kaya nagkaroon ng pagbabago itong anak ko? Tapos halimbawa sa digital behavior change naman, dati naman hindi naman siya ganun ka parang secretive, di ba? Doon sa mga okay. Yun mga yun, gamit oo. niya na Kumbaga, iniiwan anytime lang yung naman cellphone. pwede namang iwanan Pero yung mga ngayon, cellphone. laging- Pero ngayon pagka ano lang, parang nagkakaroon na siya ng paranoid na baka mabasa ng nanay ko, baka mabasa ng tatay ko. Then ang pinakatutukan po natin pagka nagkaroon po ng change yung emotion ng ating mga anak. Yung emotional state po. Yung kanilang dapat nating tingnan. Dandahan na po, Colonel. Una, behavioral change. Yes po. Tapos digital behavioral change. Tapos pangatlo, yung emotion. yung emotional state po nila. Baka po kasi hindi nagsasabi yung mga anak natin na may depression na pala sila, yung meron na palang mga nagbubuli sa kanila na hindi natin alam. So parang dinadala niya na lang sa sarili niya kasi syempre kung halimbawa busy yung mga parents, hindi sila makapag-reach out. So hindi nila masasabi kung ano yung nagiging problema nila. So pag nakita po natin yung mga yan, dapat po mas maigi po na maagapan natin ng maaga at mabigyan po natin ng lunas. Pagka nagkaroon po tayo, pag nakita natin yung mga sinyalis na ito, na hindi naman agad na kailangang magpanik bilang magulang, dapat huwag po tayong magalit na basta-basta nagagalit. Yan kasi yung naging reaction Hindi natin effective oo. Kasi the more na nagagalit ka, the more na hindi mag-o-open yung ating mga anak sa atin kung ano yung problema nila. So kung pwede po, pakinggan natin sila kasi kailangan lang naman ng kausap ng ating mga anak na intindihin natin sila. Pakinggan natin, tanungin natin kung ano yung nagiging root cause na nagiging problema nila. In the first place siguro, kaya nga sila nagiging mas maraming oras sa internet kasi Yes. feeling nila may nakikinig sila May sa nakikinig. kanila doon. Opo. Dahil sa bahay nila wala na. Correct. So ang sinasabi niyo pong payo sa mga magulang na steps ay instead na sermonan, Yes, correct. galit, Galit. i-encourage na sila ay mag-open at tayo'y makinig lang. Kasi pag Correct. siguro na ilabas nila, ma-build uli yung communication between children and parents. Kaya lang, Colonel, no, meron kasi ngayon tinatawag na woke community. Correct. Para itong mga bata ngayon na huwag nyo na kaming pakialaman. Ayun, Alam na namin to. May mga Oo. ganyang Ayun, mindset community yung na mga yan. bata Yung ngayon. woke para bang gising na kami. Gising no? na kami. Yung hindi nyo na kami mapapasunod sa mga sinasabi ninyo, dapat ganito, dapat ganito. Meron na kaming kaalaman na malawak na ang aming pananaw. Para bang may sarili-sarili na lang kaming karapatang to express ourselves. Yan kanilang ginagamit na justification eh. Every person daw has the right to express themselves. Ang problema, ano ang basihan? Ano ang regulation? Ano ang authority foundation? There's certain dapat Hindi kasi certain pwedeng sabihin mo lang, may karapatan ako mag-express. Totoo naman, sige, lahat tayo may karapatan. Pero hindi ko mo in-express mo, Pero, tama Tama na. na yun. Oo. Yun Kaso nga, yun eh. dumadami kasi nga yung sinasabi natin kanina, ine-enable kasi ng Yes, community correct. Tama yung sinasabi Parang, mo, tama. para kasing ano yan sir, parang validation sa kanila yan eh. Pag yung marami nang nagko-comment, marami nang umuoo Yes. doon sa kanilang Tas mga kul- ideas. So sa kanila, tama tayo kasi maraming ang sumasama sa idea natin. Tapos kulang ang Correct. affirmation sa bahay. Para bang kung ako siguro, sige, lagay natin yung sarili natin din sa mga generation na ito. Hindi ako pinapansin sa bahay. No? Walang Correct. affirmation. Meron kaming activity sa school, hindi pumupunta parents ko. Correct. Walang nagka-appreciate. Nakukuha tuloy ng mga anak ninyo yung hinahanap nilang yung uhaw nila sa appreciation dito ngayon sa mga social media, hindi naman nila kilala. Correct. Yun na nga. Na basta sila ay mapuri lang, masabing tama ginagawa mo, nahuhulog tuloy itong mga anak Yun na nga. natin sa ano. Ganun talaga eh. Kaya babalik pa rin Kuya Efren sa bilang mga parents tayo lahat. Sinabi ni Colonel kanina, foundation Foundation talaga. sa Yung values sa family talaga. family. Kaya Chip, bilang huling mensahe po,
Ano po ang pinakamahalagang dapat tandaan ng mga magulang ngayon? Ayan po, sa lahat po ng mga magulang na nanonood po sa atin ngayon, alam po natin na hindi na po natin talaga maiwasan itong impluensya ng social media sa kaisipan, sa pag-uugali, sa paniniwala at emosyon at desisyon ng ating mga anak. Pero wag po nating hayaan na ito po yung mangingibabaw. Paigtingin po natin yung impluensya ng ating pamilya, yung values po na na-establish natin sa ating family. At bilang mga magulang, tayo po ay magiging huwaran sa kanila. Kasi kung ano po yung nakikita ng mga bata sa mga magulang nila, ayun po ang para sa mata po nila, ito po ay tama.